Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Kits. Tito Makoy, idolo ko itong si Uncle Jonas. Bunsong kapatid siya ng nanay namin. Alam niyo po, nung nag-aaral pa lang ako, madalas akong humihingi sa kanya ng pera kung nagkakataong walang-wala ang mga magulang ko. Ito kasing si Uncle Jonas, meron siyang magandang trabaho, walang pamilya, mag-isa sa buhay. Saka mapagmahal siya sa kanyang mga pamangkin, sa aming magkakapatid na mga pamangkin niya. Kahit minsan nagtatalo o nag-aaway sila ng mama namin, madalas nga talagang magtalo ang mga ito kasi hindi sila gaanong magkasundo. Subalit pagdating sa mga pamangkin niya, hindi niya talaga kami kayang tiisin. Sabagay, Tito Makoy, yung away naman nila ng mama namin, away magkapatid lang. Pagkatapos ng away, tapos na lahat. Sa mga nakikita ko kay Uncle Jonas, naisip ko rin na maganda nga talagang magtapos muna ng pag-aaral, magkatrabaho, magpakasawa sa pagiging binata bago mag-asawa. Kaya pilit kong sinundan ang mga yapak niya. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon, pumanaw na lahat ang mga magulang nila, yung lolo at lola ko na mga magulang ng mama namin at ni Uncle Jonas. Lumipat na rin kami ng tirahan. Kaya lang, Tito Makoy, tila yata sumobra naman yung yapak ni Uncle Jonas na aking susundan. Kasi nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral, may trabaho na, may syota na. Si Tito Jonas hindi pa rin nag-aasawa. Hindi ko naman siya tinatanong kung bakit, kasi ano ba naman sa akin kung hindi pa siya nag-aasawa. Alam mo, Tito Makoy, kung ngayon lang magyayaya ng kasal itong si Uncle Jonas, sigurado ako na kaagad ang isasagot ng babae. Kasi nga mayroon siyang magandang trabaho, hindi basag ulo, at gwapo naman talaga itong si Uncle Jonas. Matipuno ang kanyang pangangatawan at matangkad. Weekend noon, Tito Makoy, lumuwas ng Bagyo ang syota ko kasama ang kanilang buong pamilya. Bakasyon nilang mag-anak at banding na rin ng kanilang buong pamilya. Biyernes na hapon noon, total, ang syota ko nga nasa Bagyo, walang lakad at walang pupuntahan sa weekend. Paglabas ko ng trabaho, naisip kong pumunta kay Tito Jonas doon sa bahay nila. Siya na lang ang nakatira rito pagkatapos ngang mamatay ang kanilang mga magulang. Alam niyo po, sa tradisyon, kay Uncle Jonas napunta ang bahay at lupa na kanilang tinitirhan noon. Ang ginawa ko, Tito Makoy, tumawag lang ako sa mama namin at sinabi ko ritong pupunta ako kay Uncle Jonas. Doon ako magpapalipas ng gabi at baka doon din ako manatili buong weekend. Kasi kami, Tito Makoy, nakatira na sa kabilang bayan, yung bayan nakatabi lang naman ng lungsod. Nakatira kami ngayon, Tito Makoy, sa bahay namin at yung lupang natitirikan ng bahay ay ang lupang namana rin ng papa namin sa kanyang mga magulang. Pagdating ko sa bahay ni Uncle Jonas, nadatnan ko siya umiinom kasama ang kanyang kaibigang si Tito Nison. Ang dalawang ito, Tito Makoy, matagal nang magkaibigan. Bata pa ako noon, nakikita ko ng magkaibigang matalik ang dalawa. Meron silang biniling litsyong manok at lutong ulam na karne para sa hapunan. Nagsasaing na lang sila ng kakainin sa hapunan. At habang nagsasaing, Tito Makoy, tumatagay, naghihintay na maluto ang sinasaing. Sa tingin ko, Tito Makoy, ang dalawang ito magfo-food trip. Kaya nagpapagana muna habang nagsasaing. Nakiharap ako sa kanila at yun nga, noong gabing iyon, nag-food trip kaming tatlo. Nung matapos kaming kumain, nakaramdam ako, Tito Makoy, ng antok dahil nga sa sobrang kabusugan. Kaya humarap muli ako sa kanila sa kanilang pag-iinuman, ilang sandali lang at pagkatapos natulog na ako. Total kasi, Tito Makoy, hindi naman kami makakapagkulitan ni Uncle Jonas kasi
meron siyang bisita at meron siyang kakwentuhan. At nakakaalangan naman na makisabad ako sa kwentuhan nilang magkaibigan. Sa aking pagtulog, Tito Makoy, paghiga ko ng paghiga, biglang bumuhos ang malakas na ulan. At sa ingay ng ulan na pumapatak sa bubong ng bahay, lalo akong inantok kaya nakatulog kagad ako. Madaling araw nagising ako, umuulan pa rin, ngunit hindi nakalakasan. Tila yata magdamagan ang ulan na ito. Yan ang pumasok sa isipan ko. At alam nyo na po, pag umuulan, masarap talagang matulog sa gabi. Kaya muli akong nagtakip ng kumot kasi malamig. Ngunit Tito Makoy, makalipas ang ilang saglit, muli akong bumangon. Binukas ko ang bintana sa silid kung saan ako natutulog. Ang bintana, naka-screen lang ito ng pinong-pino kaya hindi makakapasok ang mga lamok. Lalo akong mahihimbing nito sa pagtulog. Kaya lang Tito Makoy, paghiga ko muli sa aking higaan, may narinig akong kakaibang tunog sa kabilang silid kung saan natutulog si Uncle Jonas. Sa una pinabayaan ko lang ito, ngunit sa huli tila tunog ito ng umuugang higaan. Ang duda ko Tito Makoy, nalasing ng husto si Uncle Jonas, galaw ng galaw ito sa higaan habang tulog. Kaya lang Tito Makoy, ang ingay na aking naririnig, tila yata tunog ito ng niyuyugyug na higaan. Saka meron akong naririnig Tito Makoy na tila tunog ng dalawang labing naghihiwalay, nagdadampian at naghihiwalay. Yung mga labi Tito Makoy na naghahalikan. Ang pumasok na naman sa isipan ko Tito Makoy, pasaway itong si Uncle Jonas. Baka merong dumating na bisitang chicks, tapos dito niya pinatulog sa kanyang bahay. Magkatabi sila ngayon sa higaan. Sabagay Tito Makoy, binata naman siya. Kahit anong gawin niya, wala itong problema. Iyan ang naglalaro ngayon sa isipan ko. Kasi Tito Makoy, tila ang ingay na aking naririnig ay ingay na gawa ng dalawang taong nagniniig. Ang ginawa ko, bumangon ako ng dahan-dahan, yung hindi nila mamamalayang gising ako. Alam niyo po kasi ang lumang bahay na ito, ang dingding na humahati sa mga silid ay plywood lang. May mga nagkamali marahil sa pagpako ang mga karpintero para ikabit sa frame yung plywood. Ito ngayon ang maliit na butas na pwede mong masilipan. Walang ilaw sa loob ng bahay, ngunit naliliwanagan ito ng kaunti ng ilaw mula sa poste sa may kalsada. Nakabukas rin kasi ang kurtina ng bintana sa silid ni Uncle Jonas. Kaya Tito Makoy, nakikita ko ang taong nasa loob ng silid ni Uncle Jonas. Hindi nga lang gaanong malinaw ang mukha, ngunit nakikilala ko ang tao. Tito Makoy, sa aking nakikita, mali ang aking akalang kumuha si Uncle Jonas ng chicks. Kasi Tito Makoy, ang nakikita ko, silang dalawa ni Tito Nison, pareho nakahubo, magkayakap at nasa pribadong oras ang dalawa. Alam niyo po, nanlaki ang aking mga mata sa sobrang gulat ko. Kasi si Uncle Jonas, nakikita kong siya ang nagtatrabaho. At si Tito Nison naman, masayang masaya na sinasabayan si Uncle Jonas. Makalipas ang ilang saglit, si Tito Nison naman ang nagtrabaho. Alam mo Tito Makoy, sa aking nakikita, bagamat merong mga wild actions ang dalawa, ngunit mararamdaman mong nagmamahalan siguro ang dalawang ito kasi yung kanilang mga halik sa bawat isa, mararamdaman mo talagang yung halik na merong pagmamahal. Sabagay Tito Makoy, kung iisipin natin, hindi ka naman talaga humahalik sa taong hindi mo mahal. Kasi nga ang paghalik ay tandayan ng pagmamahal mo sa isang tao. Ngayon sa nakikita ko, kina Uncle Jonas at Tito Nison, masasabi ko Tito Makoy na merong pagmamahalang namamagitan sa dalawa. Ang kanilang ginagawang pribadong oras, hindi lang yung pagpapalipas o kaya
pampaalis ng init ng katawan na nararamdaman. Alam niyo po, sa kasisilip ko sa dalawa, uminit rin ako at nag-umpisa na rin akong pasayahin ang aking sarili habang patuloy ako sa pagsilip sa dalawa. Kaya Tito Makoy, nang natapos ang dalawa, halos nakasabay rin ako sa aking pagtatapos. At noong nakita ko silang inaayos na ang kanilang mga sarili, tapos isinara na ni Uncle Jonas ang kortina sa may bintana, dumilim ng ganap ang silid. Hindi ko na maaninag ang dalawa. Dito Tito Makoy, maingat na maingat akong bumalik sa aking higaan at dahan-dahang humiga muli. Iniiwasan kong makagawa ng ingay para hindi mahalata ng dalawa na gising ako noong oras na iyon. At dahil Tito Makoy sa aking ginawang pag-aaliw rin sa aking sarili, muli akong nakatulog ng mahimbing na mahimbing. Nagising ako umaga na, maliwanag na. Muli ako Tito Makoy na tuksong sumilip sa silid ni Uncle Jonas. Ngayon, sigurado ako sa aking nakikita. Silang ang dalawa talaga ni Tito Nason, ang magkasama sa higaan, at kitang-kita kong magkayakap ang mga ito tulog pa at pareho walang saplot sa katawan. Lumabas na ako ng silid Tito Makoy, nag-init ng tubig at naghanda ng almusal naming tatlo. Nung malapit ko nang maihanda ang aming almusal, nagising na rin ang dalawa, lumabas na ng silid. Nakadamit si Tito Nason, nakapantalon ito, at si Uncle Jonas naman naka-t-shirt at nakasuot ng cargo short. Yung damit na kanyang suot-suot kagabi pa sa aming paghaharap-harap abang umiinom. Ay nako Uncle, tamang-tama ang labas nyo, handa na ang almusal natin. Yan Tito Makoy ang wika ko na kunwari, inosente, walang alam sa naganap kagabi. Umupo pareho ang dalawa sa mesa para mag-almusal. Ang daming lamok kagabi, nakakainis. Ito Tito Makoy ang pagrereklamo ni Uncle Jonas. Alam mo Tito Makoy, natawa ako kasi alam ko namang alibay lang iyon ni Uncle Jonas. Kasi kitang-kita ko Tito Makoy sa may baba ng kanyang tainga, may mapulang kiss mark. Hindi hulma ang labi o kaya ngipin, ngunit sigurado ako kiss mark iyon. Si Tito Nason naman, may mapula ring malaking kiss mark sa kanyang liig sa may bandang balikat. Bagamat pilit niya itong itinatago sa kanyang suot na polo shirt, ngunit nakikita ko pa rin ang dulong bahagi ng kiss mark. Grabe talaga Tito Makoy ang panggigigil ng dalawa kagabi. Kaya tuloy ang pumasok sa isip ko nung nagrereklamo si Uncle Jonas. Ay nako Uncle, bulahin mo na sina Lolo at Lola, hindi ako. Alam mo Tito Makoy, talagang ngumingiti akong tahimik sa loob ng aking pakiramdam. Ngayon Tito Makoy, dahil sa aking nakita kagabi, alam ko na kung bakit mahigit ng 40 itong si Uncle Jonas. Kagaya rin ni Tito Nason, silang dalawa pareho mahigit ng 40, ngunit pareho sila wala pang planong mag-asawa. Alam ko na ngayon ang dahilan. Sa tingin ko nga Tito Makoy, ang dalawa talaga higit lang sa pagiging magkaibigan ang merong namamagitan dito. Nagmamahalan yata ang dalawa. At sa tingin ko rin, pumupunta lang dito sa bahay ni Uncle Jonas itong si Tito Nason kung gusto nilang dalawa ng pribadong oras. At kagabi, nagkataon na nandito ako. Hindi nga lang siguro sila maaaring magsama talaga para hindi naman obvious na masyado na merong namamagitang romantiko sa kanilang dalawa. Ngunit Tito Makoy, sigurado na ako sa aking nakikita na ito ang dahilan kung bakit hindi pa nag-aasawa itong si Uncle Jonas. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at basahin dito sa iyong channel. Ang isa sa mga masugid mong tagapakinig, Kits.
Maraming salamat, Kits, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Bagamat nagpapasalamat ako sa kwento mo, ngunit sasabihin ko na rin sa iyo na kung ano man ang nakita mo, sana naman huwag mo nang ipagkakalat ito sa ibang tao. Huwag mo nang ipagmarites pa sa mga kakilala mo, lalo na sa mga kamag-anak mo. Hayaan mo na lang na ganoon ang Uncle Jonas mo. At dito nga, kahit na ipinadala mo dito sa ating kwentuhan, ngunit alam mo na meron akong mga inibang impormasyon dito para hindi naman makilala na ang tinutukoy natin ay ang Uncle Jonas mo. At kahit na marinig ng ibang taong nasa paligid nyo, mga kakilala nyo, hindi nila malalaman na kwento ito ni Uncle Jonas mo. Kaya ang sasabihin ko sa iyo, huwag mo nang ipagkakalat pa, huwag mo nang ikwento kung anuman ang natuklasan mo kay Uncle Jonas mo at kay Tito Nason. Yung relasyon ng dalawang magkaibigan na nagmamahalan pala. Hayaan na natin sila. Kung doon sila masaya at wala naman silang natatapakang tao, hayaan natin silang magmahalan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, una-una alam nyo po na re-upload ito kasi nga yung original na upload nito, sabi ng YouTube, merong sexually gratifying portion ng kwento. Kaya inalis ko iyon, nire-upload ko muli. Nag-record muli ako nitong kwento. Actually, walang nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito. Yung 50-50 sa ospital ang asawa, si Kabit ang kanyang kasama. Walang nagpapa-shoutout doon. Kaya i-shoutout natin ang lahat ng mga nag-comment. Yun na lang ang isa-shoutout ko. Total kasi kakaunti lang naman as of 9:30 PM na nagre-record ako nitong kwentong ito. Kakaunti lang sila. Kaya shout out muli sa ating kapatid na si CJ Carlos Jose ng Chicago, Illinois. Salamat CJ sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na nasa San Pablo City, Laguna, si Serge Moreno. Serge, salamat. At ang ating kapatid na isa ito sa mga nagresita sa akin doon sa problema ko baga noong nakaraang linggo na yung indigestion na aking nararamdaman. Salamat at shout out kay Dominador Patawaran. Itong si Dom, kasama ito sa mga hinahanapan natin ng forever. O kung naghahanap kayo ng forever at kayo ang naging forever ni Dominador Patawaran, napakaswerte nyo kasi marunong siyang mag-alaga ng may sakit. Salamat Dom sa reseta na ibinigay mo sa akin. Effective talaga. Yung lahat ng resetang nabasa ko, lahat ko yun sinubukan. Effective nga talaga. Ganoon din si Boy Robles. Boy, maraming salamat. At yung reseta nyo, dahil nga effective na effective, kaya lahat ko yun ginagamit. Ngayon okay na ako. At kung sakali man na magkaroon muli ng problema yung indigestion, muling bumalik yon, gagawin ko yung mga sinabi nyo. At mas gusto ko nga talaga yung gamot na, yung mga mga herbal medicine lang, yung mga maglalaga-laga ka lang ng mga kung ano-anong dahon dyan, o kaya lamang ugat. Mas maigi yan kaysa sa iinom ka kaagad ng synthetic na gamot. Kaya walang duda, effective talaga yung mga sinabi nyo pagdating sa problema sa indigestion. Again, Boy Robles, maraming salamat sa iyo sa tuloy-tuloy na pakikinig at salamat sa napaka-effective na advice. Ganoon din ang ating kapatid na si Timothy Gonzales. Ito nga yung unang ginawa ko kasi meron akong pipino sa loob ng ref. Kaya yun ang unang ginawa ko. At tama talaga, Tim, yung sabi mo na ang pipino ay nakaka-neutralize pa yan ng asido sa loob ng ating tiyan. Yun nga ang hindi ko kaagad naisip na gawin. Kaya noong subukan ko, nang sabihin sa akin ni Tim na subukan ko ang pipino, palibasa yun ang meron sa aking ref, yun ang unang ginawa ko at effective talaga. Pagkatapos ginawa ko pa rin yung mga nireseta ng kasamahan natin, iba pang kasamahan natin. Sa muli, Timothy Gonzales, shout out sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At i-shout out ko rin si Gerson. Si Gerson naman,
Ang comment niya doon sa sinusundang upload nito, yung nag 50-50 sa ospital ang asawa, subalit si kabit pa ang kasama. Siguro kung siya raw ang nagbabasa ng kwento, galit na galit o inis na inis talaga siya. Sino nga naman talaga ang hindi maiinis sa ganoong gawain ng isang asawang lalaki? Yung manganganak yung asawa, pinapabayaan lang, hindi inaasikaso, si kabit ang kasama. Sa muli, Gerson, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At i-mention na rin natin si Bear for Love 6981. Maraming salamat. Itong si Bear for Love 6981, naaliw talaga ako sa kanyang comment. Sabihin nating napaka creative ng kanyang pagbati sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo, Bear for Love 6981. At shout out kay Adon Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig, sa patuloy niya akong sinasamahan dito sa ating kwentuhan. At sa mga naghahanap ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Para sa ngayon pa lang nakakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Barrel at si Rick Gloria. Para doon sa mga naghahanap ng forever, yung mga pangalan pong binanggit ko, naghahanap yan ng forever, ang ibig sabihin, seryosohang ugnayan, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, kontakin nyo sila, magsulat lang kayo ng comment sa comment section nitong ating kwentuhan at banggitin kung sino ang gusto nyong makaugnayan. Sa muli po, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta na inyong ibinibigay dito sa ating kwentuhan. Sumain nyo sana ang napakalaking biyaya galing sa itaas.